Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay persons of integrity. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Philippians chapter 4 verse 9. At buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, whatever you have learned, or received, or heard from me, or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Or sa Tagalog, ang mga bagay na inyong natututunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin niyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Sinasabi sa verse na, kung ano ang mga nakita natin o natutunan kay God, ay dapat ay isinasabuhay natin ito at ginagawa natin, upang ang kanyang kapayapaan sa ating buhay ay mapasa atin. Teaching number 1. It is the leadership style of Jesus. Ang pamumuno ni Jesus ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang gawa. Siya ang pinakamainam na halimbawa ng pagmamahal, pagpapakumbaba at sakripisyo para sa iba. Teaching number 2. It happens through powerful testimony. Ang testimony ng isang tao ay namumuhay ayon sa kanyang mga sinasabi ay mas magiging epekto ito kung ito ay ating ginagawa. Sa buhay ni Jesus, ang kanyang mga milagro at sakripisyo ay naging patotoo sa katotohanan ng kanyang mga mensahe. Teaching number 3. Leading by example, it shapes the lives of the next generation. Ang pamumuno, nagkakaroon ito ng malaking epekto sa susunod na henerasyon dahil ang mga taong nasaksiyan ng mga ganitong uri ng pamumuno ay nagiging inspirasyon sa iba na kalaunan ay nagiging daan upang mahubog ang susunod na henerasyon. Application number 1. Pass on the leadership style of Jesus. Ibahagi ang estilo ng pamumuno ni Jesus. Bilang tagusunod, mahalagang ituro at ipasa ang kanyang estilo ng pamumuno. Application number 2. Watch your life and doctrine closely. Bantayan ang iyong pamumuhay at paniniwala. Mahalagang maging maingat ang ating mga kilos at pananalita. Ang ating pamumuhay ay dapat sumasalamin sa ating pananampalataya. Application number 3. Shape the next generation. Hubugin ang susunod na henerasyon. Ang pagiging mabuting halimbawa ay may direktang epekto sa kabataan o sa mga taong sumusunod sa atin. Sa pamamagitan ng pagtuturo at pamumuhay ng mga tamang prinsipyo, nahihanda ang sumusunod na henerasyon upang ipagpatuloy ang magandang pananampalataya, pagkilos at pagmamahal na iniwan sa ating Hesus Kristo. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.